Hello po, good morning. Update po tayo dito sa new project namin. Bali, Angelic Tan House, inner unit po ito dito sa Luminatan sa Phase 5 po. So, bali kami po yung napili ni Sir na pinaka-contractor niya po sa kanyang unit. Shoutout nga po pala kay Sir Olan na nasa Canada. Ayan, mostly sa aking clients is nasa ibang bansa po talaga. So ito nga po, asikaso ko na po ito lahat. Labor lang po kami dito, hiwalay ang materyales. So hiwalay ang materyales, pagod-pagod kami sa pag-aasikaso ng materyales. Kaya yung pagtitiwala nyo sa amin, sana 101% talaga. Ayan po. So si Sir, nasa ibang bansa, may trabaho. So sa akin niya po pinagkatiwala yung pag-order po ng ating mga materyales. Ayan. So ito po is partial materials po yan dito sa may loob. Pang kisame, pang masilya, pintura. May mga metal parings na rin po tayo mga naka-install dito sa ating bathroom. So yung pwede po naming gawin na dito sa loob ng unit while waiting po sa permit, pwede na po naming umpisahan. Yung wall po ng ating bathroom nasinsil na, natanggal na po yung ibang tiles. Ayan. So, hinahanda na namin siya sa aming preparasyon para sa pag-install po ng tiles. Ayan. So, sa pinaka-renovation po ng rehouse makeover, inuuna po talaga namin ang taas. Ayan. Dahil ang baba po is tambakan po ng mga materyales. Lalo ito is inner unit, medyo maliit. Wala po talagang paglalagyan ng materyales, kundi sa baba lang po lahat. So dito po sa second floor, ayan, nakapaglagay na rin po sila ng insulation, wirings, tsaka po mga metal parings para po sa ating kisame. Ayan. May nagko-comment sa aking vlog, Madam, yung insulation nyo po baligtad. Double po kasi itong insulation natin. So, yung silver na nakikita nyo, back and front po yan meron. So, two-piece po yan na may kulay gray na yan. So, double po yung ginagamit namin ni Ray. So, ito po, inipit lang po namin siya ng alambre. Hindi na po kami naglagay ng chicken wire kasi masyado nang matrabaho, pero okay na po yung alambre na nilagay po namin. Ayan po. At saka ito naman po is meron pa rin siyang hardiplex o shera board na ipapatong. At saka po ang ceiling namin dito is PVC panels na plain white. Plain white lang siya, pero ang napili po namin ni Ray is yung may guhit. Ayan, para maganda po kasi. Parang pag may lines po kasi parang ang ganda, may statement. So, ito po, dalawang room partition lang po ito. Ayan. Actually, gusto nga ni Sir, isaganda daw hanggang sa pinaka-islab ng kanyang extension. Kaso, bawal pa po kasi tayong mag-extend pataas. Ayan. So, ito po, wala po tayong dito. Wala po tayong hallway grills. Hallway grills lang po ang tawag ko doon. Kasi mas familiar po ako doon. Since maliit po yung kanilang unit, yun, gusto ni Sir sagad. Pero sa amin nga, sabi ko nga, mas pabor po sa amin pag may hallway kasi nga po hindi kami nahihirapan maglagay ng partition sa gilid ng hagdan. Ayan po. So ito po, ito pong mga nakalawit na to is para po yan sa switch. Ayan. Number 12 po ang ginamit natin dyan, stranded wire. Kung mapapansin nyo, yung unit po ni Sir is may wirings na. Ito, Royo po ang brand na ginagamit namin. Since Royo din po yung brand ni Lumina, same na lang din po yung brand na ginagamit namin. Medyo pricey, pero pagdating po talaga sa wirings, wag mong tipirin. Dapat po talaga yung mga wirings na yan, talagang yung mga legit. Kasi dyan po dadaan yung ating kuryente. Kailangan po legit yan, quality. Hindi po natin kailangan tipirin. So yun din po yung kagandahan sa hiwalay ang labor sa materials. Kahit gumastos ka, alam mo, tiwala ka na yung mga ilalagay sa unit mo is hindi substandard, 'di ba? So hindi katulad po sa metal parings, hindi dinaya kung ilang piraso lang, 'di ba? So minsan may mga kisame bumabagsak. Bakit po? Kasi nga tinipid sa mga metal paring. So sorry real talk lang po tayo. Kaya po kami ni Ray, mula nung nag-start po kami, talagang
hiwalay ang labor sa materials, pero asikaso po namin ang materials once na busy po si client. Ayan, lalo na pag may trabaho po yan o abroad. So, minsan, may nagbibigay sa amin pakonsuelo di bobo dahil sa pag-aasikaso. Pero hindi po kami naniningil ng pinaka-service namin sa pag-aasikaso sa mga materials po. So, dito sa unit ni Sir, since available na yung aking pintor, pinamasilyahan na rin po namin tong second floor. Ayan po. So, pwede na natin galawin yung ating pagmamasilya dito sa mga walls ni Sir. Ayan. So, ito naman, ang team ng bahay na to is black and white. Tapos, sabi ni Sir, ma'am, ikaw nang bahalang mag-design kasi alam ko, maganda ka nga. maganda, may taste ka eh. Maganda kang pumili eh. Ayan. So, let's see. Tingnan natin kung ano po yung magiging combination natin dito. Ayan. So, masilyado na po, pati po yung mga frame o opening po ng ating mga bintana. Ayan, pinapantay na rin po yan. So, sa normal na gagawa, baka po yung iba, hindi kasama yung paglalagay ng insulation, di ba? So, sa amin po, sa pinaka-package po namin, sasabihin ng iba medyo mataas sa Ray House Makeover. Hindi po. Kaya lang po kami nagiging mataas. Medyo malaki ang material cost kasi hindi po namin tinitipid sa materials. Kasi katulad po nito si client, pag nagpagawa po yan, halimbawa, share ko lang, halimbawa, nasa ibang bansa sila. So, sa iba pong gagawang, ilalagay lang po dyan wirings, tapos iilan na metal parings. Then, sasarahan na yan ng sharer board, hindi nyo na mapapansin kung may insulation ba yung unit ko, marami bang metal parings ang nilagay doon. So, hindi nyo alam, 'di ba? At least sa amin dito, unang-una nagba-vlog kami. Sinishare namin, nag-update po kami kay client. So, ayun, sa akin advice ko lang doon sa mga kumukuha ng mga gagawa ng kanilang units. Make sure po na legit yung contractor nyo. O kaya may concern sa unit nyo. Kasi lalo na ngayon sobrang init. Pag wala kang insulation, nako, para kang tinutusta dyan sa taas. So, yung anak ko nga po, halos same kasi kami ni Sir ng unit. So, yung sa mga anak ko nga po, pinalagyan ko ng aircon. Kasi yung sa room lang po namin ni Ray, ang may window type. Tapos sa kabilang room ng mga anak ko, pinalagyan ko po ng split type. Kasi sobrang init po talaga. May insulation na yon. Meron na rin po yun sharer board. Meron pa naka-PVC panels din po kami, pero sobrang init po talaga. Lalo na sa pwesto ni Zero, yung tapat po ng araw, nandito po sa may bintana, sa may harapan po ng unit niya. So kung ako po, doon sa mga nagpapagawa, maging ano po kayo, detalyado. Diba? Tanungin nyo yung contractor nyo, Sir, lalagyan mo ba ng insulation yung unit ko? Baka po wala sobrang init niyan. Ang kagandahan din po sa insulation, yung impact po ng ulan, lalo na pag minsan sobrang lakas, halos hindi natin maramdaman yung patak ng ulan kasi nga po, meron tayong insulation. Kumbaga, noise reducer din po siya. Ayan. So, ito pong mga in-order kong materials, hardware materials, 60,000 na po to inabot. Ayan, pang ceiling, ayan, pang partition, wirings, tapos, panggawa ng cove sa baba, pang ceiling po sa kitchen, tsaka po sa bathroom. Ayan. Pang halos parang pangkalahatan na to. 60,000 hardware materials po. Loob lang po yan, hindi kasama extension. So, nag-order din po ako ng tiles. Hinihintay ko po may deliver. Umabot din po siya yata ng 33,000 plus. May kasama na rin po siyang shower set, tsaka toilet bowl. So, hintayin po natin. Kasi chine-check ko rin po talaga pag may mga deliver ng materials. So, imagine, dito po mapasok yung sa loobin ko na minsan nagtatampo ako kasi minsan napag-iisipan kami ng hindi maganda. So, sa amin, siguro, doon po sa mga clients namin, i-consider nyo po na bukod sa kami na po yung nag-aasikaso ng unit nyo, minsan abono pa po namin ang inyong mga materials. So, ito po, idagdag ko lang po pala, itong flooring ni Sir dito sa harap, nasinsil na rin po yan, natanggal na po yung topping, ayun po, andun sa harapan.
Ayan. So, isa rin po sa kagandahan na sa Ray House Makeover kayo magpapagawa. Ayan. Si Ray kasi ayaw niya nag-i-install ng tiles dyan na yung surface is madulas. So, magkakaroon po daw kasi ng problema yan in the long run. So, tinatanggal namin kahit doble trabaho yan sa amin, tinatanggal namin. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa mga pinaka-labor po ng Ray House Makeover, hindi po kayo talo kasi talagang masusulit nyo talaga yung paggawa. Ayan. So, kami naman po, ang nire-request lang namin sa mga nagpapagawa is, huwag kaming pangunahan. Hayaan kami kung ano yung una naming hakbang na gagawin sa unit. Kasi alam na po namin yan, ba diba? So, as client, siguro, kayo na lang po yung pipili ng mga materials o design na gusto nyong gamitin sa unit. Pero pagdating po sa work namin, kami po ang masusunod kung ano po yung mga uunahin namin, ano po yung ihuhuli namin. Kasi kami naman po dito sa Ray House Makeover, tinatanong naman po namin si client kung, ay ma'am, ilang outlet ang ilalagay natin. So, hintayin nyo po kami ang magtanong sa inyo. Minsan po kasi nakakainis din talaga na may mga kliyente na makulit. 'Di ba? Kasi nawawala po yung focus Kaya po ako dun po sa mga kanood ng aking vlogs, sa amin simple lang po yung aming instruction dito sa Ray House Makeover. Kumbaga, i-ready natin lahat ng materyales, 'di ba? Tatanungin namin kayo kung final na ba 'yan, 'di ba? So ganun lang. Kasi sa totoo lang masarap pong magtrabaho na walang bigat. Alam niyo 'yun, walang bigat, yung malaki yung tiwala. Kumbaga matatapos na lang yung unit na si client tsaka si contractor is in good terms. So, yun, sa akin, yun yung saloobin ko. Pasensya na, naglalagay ako ng ganitong saloobin kasi vlog ko to. Vlog ko po to. Sinashare ko lang po sa inyo yung buhay construction namin dito sa Ray House Makeover na hindi po madali. Kaya nga po doon sa malalayo naming clients na nasa ibang bansa, nasa ibang parte ng Pilipinas, ng Manila. So, ibigay nyo po sa amin yung 100% na tiwala nyo. Kasi, hindi po kami aabot ng 4 years, ongoing 4 years. Ayan, still, ang dami pa po namin naka-line ups kung scam kami mag-asawa o manluloko kami mag-asawa. Hindi po kami aabot ng ganun. Kung pupunta po kayo sa aming page na Ray House Makeover, tsaka yung ating second page na Sir Ray House Makeover, meron din po kami sa TikTok. Makikita nyo po yung mga gawa namin doon, naka-upload po yun lahat. So, kayo na lang po bahalang mag-check kasi halos sabay-sabay po yung aming mga projects. Ayan. Ito rin po yung kasama dun sa 60,000 na hardware materials. Ito po is yung ating molded door na gagamitin po yan sa taas. May mga nagtatanong, ma'am, saan po nabibili yung molded door? Sa hardware lang po ito. Ayan. Pag bumili po kayo niyan, syempre, samahan nyo ng hamba kasi hiwalay po yun Kumbaga, dalawang hamba, dalawang molded door. Parang ganun po siya. Ayan. So, ito po, 2.8. Kung may budget kayo, pwede po kayong gumamit ng solid door kaso nasa 5K pataas. Pero kung pang kwarto lang naman, pwede na po itong molded door. Tapos, ire-repaint na lang po natin. 'Di ba? Ito nga po, may plastic pa nga po yan, Tapos, ito na po pala, dumating na po yung ating tiles. Sad to say, ang dami pong basag. So, medyo nakakadismaya, pero hindi po talaga maiwasan yon during delivery kasi nga po syempre matagtag. Possible po talaga yung mga edge po niya is masira. So, ang ginawa ko na lang po dito, pina-check ko na lang po sa kanila per box. Actually, kawawa rin po yung nag-check so as contractor, kailangan ko rin po talagang i-secure kasi ganito po yun. Pag may mga damage tile po tayo po ang magbabalik niyan sa kanila. Kung wala po tayong sasakyan o service, mahirapan po tayong i-transport yan pabalik sa tile center. Since sila po yung pinagkukunan ko dito sa Lumina, pina-check ko na rin po. Total marami rin naman po kaming in-order na tiles. So, yung tiles po natin, umabot po ata to ng 33,000 plus. So, ang gagamitin lang po natin dito is more on white or marble white. Tapos black. Parang ganun po ang peg natin dito kasi ayun po yung pinaka-motif
ng ating unit. Ayan. So, mapapansin nyo, may tiles na tayo, may pang ceiling and partition na tayo, pintura, wirings. Umaabot na rin po tayo ng kulang-kulang 90,000. Ayan. So, ang wala pa nating materyales is yung para sa back and front extension. Waiting lang po tayo sa ating permit. Nagkaroon lang ng konting problema. Ayan. So, doon po sa mga nais magpagawa sa amin at kaya nyo po yung budget namin. Ayan, i-check nyo rin po yung mga uploaded videos namin sa YouTube kung naghahanap po kayo ng proof kung legit kami or not. Ayan, so i-message nyo lang po ako sa FB page namin, baka magkatuluyan tayo, 'di ba? So sa amin, sigurado na po kayo sa pinakagawa namin. I-figure out nyo rin bakit ganun yung labor namin, bakit ganun kalaki umabot yung materyales. Kasi nga po, labor lang po kami, hiwalay ang materyales. Kaya napapaganda o napapalabas po namin maganda yung aming mga renovation dito sa Lumina. Kasi hindi po talaga tinipid. Ayan. So doon po sa mga clients naman na makakakita sa akin, sa aming vlog, tiwala lang para sa magandang transaction natin. So ito guys, i-update ko kayo sa mga susunod na araw kasi waiting pa po kami sa permit. Yung galaw po namin dito medyo limit pa. Ayan. So ito po yung ating hardware materials, 33,823. May kasama na pong shower set tsaka toilet bowl. Ayan po. Thank you!